Tinulungan ni Moises ang mga babaeng pastol. Si Moises ay naglakbay ng 8 gabi at nagtatago sa araw. Pagkaraang tumawid sa paanan ng disyerto, nakarating siya sa isang patubigan ng Midian na kung saan ang mga pastol ay nagpapainom ng kanilang mga kawan ng hayupan. Hindi nagtagal, halos ihagis niya ang pagod niyang katawan sa ilalim ng puno upang magpahinga. Siya ay nakaramdam ng gutom at pagod. Ang swelas ng kanyang sandalyas ay tila mapupunit na mula sa hirap ng paglalakad sa buhangin, mga bato at alikabok. Wala siyang salapi upang makabili ng bagong sandalyas o ng pagkain at inumin. Napansin ni Moises ang isang pangkat ng mga pastol na nagpapainom ng kanilang mga tupa. Siya ay lumapit sa bukal ng tubigan na kung saan ay nakita niya ang 2 batang babae na pinipigilan ng kanilang mga tupa na makihalo sa ibang tupa. Naramdaman ni Moises na ang 2 batang babae ay nangangailangan ng tulong. Nalimutan niya ang kanyang pagkauhaw. Siya ay lumapit sa kanila at siya ay nagtanong sa kanila kung sila ay nagnanais na tulungan niya. Ang nakatatandang babae ay nagsabi, "Kami ay naghihintay hanggang ang mga pastol ay makatapos ng pagpapainom ng kanilang mga tupa at pagkaraan. Ang aming mga tupa ay aming paiinumin." Si Moises ay muling nagtanong, "Ano ang hinihintay ninyo?" Ang nakababata sa magkapatid ay sumagot, "Hindi namin mapaalis ang mga lalaki roon." Nagtaka si Moises kung bakit ang mga babae ay nagpapastol sapagkat mga lalaki lamang ang dapat gumagawa nito. Ito ay mabigat at nakakapagod na gawain o kinakailangan ang pagiging maliksi. Si Moises ay nagtanong, "Bakit kayo nagpapastol?" Ang nakababatang babae ay sumagot, "Ang aming ama ay matanda na at siya ay sakitin na para gumawa ng mga gawain sa labas ng bahay tulad ng pagpapastol ng tupa." Si Moises ay nagsabi, "Ako na ang magpapainom ng mga tupa para sa inyo." Nang lumapit si Moises sa bukal ng tubig, nakita niya na ang mga ibang pastol ay naglagay ng isang malaki at mabigat na tipak ng bato sa bukana ng bukal na maaari lamang alisin ng 10 kalalakihan. Niyakap ni Moises ang tipak ng bato at itinaas niyang papalayo sa bukana ng bukal ng tubig. Ang litid sa kanyang leeg at mga kamay ay nagsilabas habang ginagawa niya ito. Katiyakan na ngang si Moises ay tunay na malakas. Pinainom niya ang mga tupa at muling ibinalik ang tipak ng bato sa dating kinalalagyan nito. Siya ay bumalik sa ilalim ng punong kahoy at umupo. Sa sandaling ito, naalala niya na siya ay nakalimot upang uminom ng tubig. Ang kanyang tiyan ay naging manipis dahil sa gutom. Diyan nakalabas yung tubig sa may biyak na bato para makainom yung mga tao. So diyan po humiling si Moses o biniyak na talaga yan. Biniyak na yan. Binasbas niya yung tungkod niya tapos yan, nabiyak na yan. Bumuhos yung maraming tubig, no? Hindi totoo yun, nasa history yan. Nasa history yan. Kahit sa ano,